Sa wakas, nahanap din namin kayo. Sa pagkakataong ito, tuluyan ko nang buburahin ang salot na ito. Hinding-hindi na muling magkakaroon ng problema ang Han Tribe sa hinaharap. Pagkatapos sabihin niyon, malamig na iniutos ni Han Feng. Ipasa ang utos ko. Tipunin ang hukbo. Maghanda para sa digmaan. Yes, sir. Maya-maya, may nagtanong muli. Chief, kung sakaling makatagpo ulit natin sa hinaharap ang merchant caravan ng Bamboo Tribe, paano natin sila haharapin? Napaisip si Han Feng. Mabigat na usapin iyon dahil may kinalaman sa estratehiya laban sa ibang tribo. Hindi iyon maaaring pagdesisyonan ng pabigla-bigla. Pipili ba sila ng mapayapang pakikisama? O diretsong komprontasyon? Ngunit mabilis ding nakapagdesisyon si Han Feng. Para sa kanya, ang damuhan ay parang isang napakalaking cake. Parehong nakikipaglaban para rito ang Han Tribe at Bamboo Tribe. Ibig sabihin, magkaribal sila, at anumang hawad lang sa pag-unlad ng Han Tribe ay kailangang supulan ng buong lakas. Habang iniisip iyon, sumulyap si Han Feng sa mga tao sa paligid. Marami sa kanila ay bagong sali pa lamang sa Han Tribe. Hindi pa ganap ang kanilang katapatan. Bukod pa roon, kapag mas maraming tao, mas madaling kumalat ang sikreto. Hindi dapat malaman ng ordinaryong mandirigma ang ganitong mahahalagang bagay. Kaya nagsalita siya. Pag-uusapan natin iyan pagbalik natin. Matagal na kayong nasa labas. Umuwi muna kayo at magpahinga. Bukod pa roon, kahit gusto nating bumiyahe ulit, kailangan pa nating maghanda ng mga paninda para sa susunod na kalakalan. Sumama kayong bumalik sa akin. Kailangan ko ring maitanim agad ang mga butong ito. Agad namang naintindihan ni UFO ang ibig sabihin ni Han Feng. Sa isip-isip niya, ilang buwan na rin siyang wala sa bahay. Baka nga hindi na siya makilala ng sarili niyang mga anak. Maya-maya ay muli siyang nagtanong. At tama pala, Chief. Bakit hindi namin nakita si Yuyi? Hindi ba sabi ninyo siya ang namamahala sa market? Ngumiti si Han Feng at itinuro si UFO. Ang batang iyon, hindi kayang manatili sa isang lugar ng matagal, katulad mo. Binigyan ko siya ng panibagong misyon. Nasa labas siya ngayon. Kapag nakabalik tayo, saka ko ikukwento sa inyo. Kaya nanatili pa si Han Feng ng isang araw sa bagong Moog. Detalyado niyang inayos at ipinaliwanag ang mga susunod na gawain. Kinabukasan, isinama niya sina UFO at ang iba papabalik sa Hanyang City. Sabik siyang maitanim agad ang mga bagong buto. Samantala, sa malayong timog kanluran, ang merchant caravan ng Bamboo Tribe ay pauwi na matapos makakuha ng mga kalakal mula sa Han Tribe. Naglakbay sila mula sa damuhan patungong timog kanluran. Mahigit isang buwan ang ginugol nila sa paglalakbay. Sa wakas, narating nila ang pinakadulong bahagi ng kontinente sa timog kanluran. Isang isla na nababalot ng makakapal at lunti ang kawayan. Iyon ang kanilang lupang tinubuan. Hapon ng huling araw ng Abril. 50 matitipunong lalaki